Magandang araw po sa ating lahat. Sa bidyong ito, akin pong ipasilip sa inyo itong aking mga ginagawa ito sa pag-final finish dito sa mga step ng hagdan at kung anong materials na aking ginagamit dito. Pero kung kayo bago pa lang ito sa aking channel na Paint and Varnish TV, mag-subscribe na. Pakipindot na rin yung notification bell para ma-update po kayo sa mga i-upload ko dito sa channel na ito. Ang kasunod kong ipapakita sa inyo itong gagawin ko dito, lihain ko muna ito ng number 240. Ang pagliha po dito, ang sikreto po dito, kailangan gamitan po natin ng basahan saka tubig para maganda po, matipid sa liha at wala pong alikabok. Yan po lagi pong ginagamit dito pagka nagliha po ako, nagpreparasyon sa mga ganitong proseso sa pagbarnish, lalong-lalo na pagmasilan po. Kaya kailangan lagi po tayong magamit ng tubig dito pagka nagliha po tayo para maganda po ang resulta ng ating trabaho. So okay na, tapos na ang preparasyon. Kasunod kong gagawin dito, i-stain ko na po ito. Ito ang ginagamit ko pagtimpla ito sa stain, maple. Nilagyan ko ng konting flat wall. Kailangan po natin dito, kailangan mag-ingat po tayo sa pagkulay. Kasi yung mga walling nito, sa lahat na ito, finish na po. Ito na lang yung pinaka-ipa-final itong hagdan. Pagka tapos na ma-stain, saka ipitin ko ng sanding sealer gamit itong spray gun. Yan ang ginagawa ko pagka nag-varnish po ako para pantay ang kulay. Ini-stain lang po ito, saka ipitin ng sanding sealer. Pagka brush po kasi ang ating gamitin, hindi po maganda ang resulta ng ating trabaho. Kailangan spray gun po ang gagamitin natin dito pag-ipit nitong kulay. Tapos liha. Dami po mga proseso nito. Kailangan maganda po ang pagka-preparasyon bago pa natin itong itapkot ng Hudson polyurethane. Pagka okay na ang kulay, kaya nga dito sa mga step ng hagdan, ganito, ayan, ito yung Hudson polyurethane, ito yung PU reducer, saka Hudson polyurethane top coat, saka catalyst, yan ang catalyst. Kailangan pagka nagtimpla po tayo dito, kalahating galon lang muna ang gagawin natin dito pagtimpla, kasi tantiyahin muna natin bago po natin timplahin itong isang galon na to. Yan po yung ginagawa ko, timplahin yung kalahating galon muna. Tapos ilagay po natin itong catalyst. Kailangan haluin po natin mabuti ito para malusaw yung catalyst. Kailangan insaktong kalahati kasi sa sunod na patong nito, kasi di pwedeng isang coating lang po ito, kailangan dalawang patong po itong gagawin dito pagka nag final finish po tayo dito sa mga ganitong step ng hagdan. Yan po yung may share ko sa inyo at walang sawang sumubaybay at sumuporta yung mga kasama na may mga barnisador. Alam po na ito, alam na nila itong mga ginagawa ko. Lagi ko po itong sinishare sa inyo ang sikreto po dito sa pag barnish ganito mga sistema, lalo nang itong Hudson polyurethane, dahil pagka kailangan natin ang pundasyon nito, puro po ang ating ilagay dito na sanding sealer. Dapat ito, mayroon po itong sariling sealer itong Hudson polyurethane, pero yung mga ginagamit ko dito, sanding sealer lang na puro, yun ang pinaka pundasyon dito. Huwag po tayong maghalo ng lacquer, kasi pagka dating sa top coat, kailangan, kasi matapang po ang materialis nitong Hudson polyurethane. Lagi po tayo mag-iingat, baka mamaya pag punas natin ng first coating, magkakulubot po ito. Kaya nanigurado po tayo, kasi ang materialis po napakamahal. Yan po yung siguraduhin po natin pagka nag-final finish po tayo sa mga ganitong proseso, sa mga masisila na varnish. Bukod dyan, kailangan lagi po tayong magliliha, magpasapasa. Alisin po natin yung mga alikabok. Ito yung first coating na pagpahid ko dito, kasi importante po lagi po nating lilihain ito. Tapos saka natin haguran itong Hudson polyurethane. Hanggang dalang patong po itong ginagawa ko. Sa pangalawa, ang ginagawa ko pagka last coating na, gamitan na po natin ng liha, basahan at tubig. Pagka nag-second coating na, lagi po tayong magliha na may tubig para maganda po ang resulta ng ating trabaho. Ayan, okay na. Malapit na matapos yung unang pahid o first coating dito sa step ng mga hagdan. Hanggang third floor. Kaya mahaba-haba ito. Ang importante lang dito pagka ganito mga proseso sa pagbarnish, wala na pong ibang tao dito na akyat. Pintor na po o barnisador na lang po yung matira po dito, kasi kailangan wala na pong dadaan para maganda po ang resulta ng trabaho. Kasi pagka nagbarnish po tayo, katulad nung nagbarnish ako, in-step-step ko. Kasi marami pang umaakyat, baba. Hindi po matapos yung ating trabaho pag ganitong proseso. Kaya
sabi ko sa gabi na lang natin ito gagawin. Para pag uwi nila, ngayon yan ang ginagawa ko sa gabi. Yan, pangalawang coating na ito. Lihain ko na ito ng may tubig. Ayan, kailangan ko na itong i-final kasi last coating na po ito. Umuwi na sila, kami na lang natira. Kaya sinisigurado ko pagka ganitong finish, wala na pong ibang dadaan dito pag final finish. Yan lang po yung pinaka-importante pagka nag-varnish po tayo dito. Naway may nakuha kayong idea o may natutunan kayo dito sa aking mga pinakitang video, lalong-lalo na po sa mga baguhan at sa mga kasamahan ko mga pintor. Marami pong salamat sa walang sawang sumuporta at sumubaybay dito sa aking mga ginagawa sa araw-araw na pagpintura o pagbabarnish. So hanggang dito na lang. Kung nagustuhan tong video na to, huwag kalimutan i-like and i-share. Doon po sa mga magtatanong kung ano po mga materyales sa aking ginagamit, yan, sasagutin ko yan sa oras ng break time o kaya pag uwi sa bahay. At marami pong salamat. Paki-follow at like na lang po yung FB page ko na Paint and Varnish TV. Salamat po!